Ang probinsyang ito sa Mozambique ay 5 taon nang nagkakagulo dahil sa pang-aatake ng militanteng grupong Al-Shabaab. Maraming mga tao ang tinorture, ginahasa at pinugutan ng kulo at ang mga batang lalaki ay sa pilitang sinasanay upang kanilang maging sundalo. Mahigit 4,000 katao ang namatay at halos 1 milyon na mga residente ang lumikas. Di umano ang pang-aataking ito ay dahil gusto nilang masakop ang minahal ng ruby. Napakamahal kasi ng batong ito at may isang piraso man ito na naibenta sa halagang $30.3 million o humigit kumulang 1.3 billion pesos. Napakayaman sa ruby ang Cabo Delgado. Sa dami ng ruby dito ay may lugar na napupulot lang ang mga ito sa lupa. Rubies are just on the ground. We're picking them up. In less than 60 seconds, found this many rubies. Bukod sa ruby ay napakayaman din ang bansa sa natural gas na kayang pantayan ang supply ng Russia. Ngunit sa kabila ng kayamanan ito ay marami pa ring mamamayan ang nagugutom at lugmok sa kahirapan. At ang Mozambique ay pang-apat sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Totoo kayan ang ruby at gas lang ang habol ng mga rebelde kung mayroon pang mas malalim na dahilan? At bakit kaya itinuturing may samsumpa ang likas na yaman ng Mozambique? Yan ang ating aalamin ngayon. Ang Mozambique ay isang bansa sa Africa. May populasyon na 32 million as of 2021. Ayon sa Business Insider, ang Mozambique ay pang-apat sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo noong 2020 base sa nominal GDP per capita. Ito ang Monte Puez Ruby Mine na makikita sa Cabo Delgado Province sa Mozambique. 50 to 70% ng supply ng ruby na yon sa buong mundo ay nanggagaling dito. Ang ruby ay isang mineral na kabilang sa mga mamahaling bato na tinatawag na gemstone. Ginagamit ang ruby sa paggawa ng jewelry, relo, medical instruments at lasers. Ang halaga ng ruby ay maaaring umabot ng $1 million per 0.2 bra. Depende sa quality at kulay nito. At noong 2015, sa isang auction ay naibenta ang pinakamahal na ruby sa kasaysayan, ang Sunrise Ruby. Nabenta sa halagang $30.3 million o humigit kumulang 1.3 billion pesos. Mahal ang ruby dahil isa ito sa mga pinaka-rare o bihirang bato sa mundo. At isa pa, madalas binibenta ito sa mga auctions kung saan nagbabataasan ng offer ang mga bidders. Kaya minsan, vroom to the moon talaga ang taas ng presyo ng kulay dugong batong ito. Ang pamunahing kumpanya na nagmimina sa Cabo Delgado ay ang Monte Puez Ruby Mining Limitada. Ang concession area na binigay ng gobyerno sa MRM ay may kabuang lawak na 336 square kilometers. Sa lawak nito ay kayang ipasok ang 2 Quezon City. Bukod sa ruby, nadiskubre din na mayaman ang Mozambique sa natural gas. Ang malaking deposito ay makikita sa bayan ng Palma. Pinaniniwala ang at least 100 trillion cubic feet ng natural gas ang mapukuha dito. Nagbigay ng $6 billion loan ang US para sa pagpapatayo ng gas infrastructure at ang French company na Total Energies ay nagtayo ng $20 billion gas plant sa lugar. Ngunit sa kabila ng saganang natural na yaman ng bansa, bakit marami pa ring mamamayan ang nagugutom at naghihirap? Tila ba naging isang malaking sumpa ang kanilang likas na yaman? Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes. Resource curse. Ang konseptong ito ay tumutuhoy sa mga bansang mayaman sa natural resources, ngunit lugmok pa rin sa kahirapan. Isa na dito ang bansa Mozambique. Napakayaman nila sa natural gas at ruby, ngunit tila ba ito'y naging isang sumpa na humahatak pababa at nababahirap sa kanyang mamamayan. Noong 2017 ay nagsimula ang pang-atake ng teroristang grupo na Al-Shabaab.
na sinasabing suportado ng ISIS. Noong March 2021 naman ay sinakop nila ang buong bayan ng Palma. Marami ang namatay at tila isang massacre ang nangyari. Mga katawan ay nagkalat sa kalsada. Dahil dito napatigil ang operasyon ng gas plant ng Total at hanggang ngayon ay sarado pa rin ito at hindi napapakinabangan. Simula 2017 ay mahigit 4,000 katao ang namatay at halos 1 million na mga residente ang lumikas. Ngunit ano na ba ang dahilan bakit magkaroon ng teroristang grupo sa Mozambique? 25% ng mining company na MRM ay pagmamay-ari ng Muerete Limitada at ang majority shareholder ng Muerete Limitada ay si General Raimundo Pachinwapa na isa sa mga pinuno ng partidong Frelimo. Ang Frelimo ay ang partido ng kasalukuyang administrasyon ng bansa at ng kanilang presidenteng si Felipe Nyusi, isang magandang halimbawa kung saan ang mga elitista at mga nasa gobyerno lamang ang nakikinabang sa kayamanan ng bayan habang ang mga mamamayan ay tinatapunan ng karampot at tira-tira lamang. 25% ng kita ng MRM ay napupunta sa gobyerno bilang tax at royalties. Ngunit ang tanong, nakakarating ba ito sa mga tao? Nasa probinsya ng Cabo Delgado ang malaking minahan ng ruby. Ngunit isa ito sa pinakamahirap na rehiyon sa Mozambique. Napaka-ironic dahil ang partidong Frelimo ang nagpalaya sa Mozambique noon sa kamay ng mga Portuguese kasama ang tanakong kaunlaran. Ngunit sila din pala ang hihila pababa at magpapahirap sa mga mamamayan. Malaya nga ang bansa ngayon pero ang mga tao ay nakapulong pa rin sa rehas ng kahirapan. Ayon sa ulat, nangutang ang gobyerno ng halagang $14.9 billion para sa gas project. Pero ang inaasahang likha ng trabaho ay mga banyaga pa rin ang makikinabang. Karamihan kasi sa mabibigyan ng trabaho ay mula sa mga bansang magpapautang. 2,000 jobs para sa UK at 16,700 jobs para sa US. Samantalang 2,500 na Mozambican lamang ang magkakatrabaho. Kaya maraming napipilitang pumasok sa teritoryo ng mining company na MRM at illegal na nagmimina dito. Buwis buhay dahil maaring mag-collapse ang lupa o di kaya'y mabaril at mapatay ng mga pulis. Ayon sa mga taga-nayon, kapag nagmimina sila sa teritoryo ng kumpanya, kahit pa wala silang nakuha ng ruby, ay hinahunting pa rin daw siya ng mga pulis at mga tauhan ng kumpanya. Ang mahwi ay binubugbog at maaaring makulong ng hanggang 5 taon. Noong na-discovery ang ruby at gas deposits, maraming mga kabahayan ang dinemolish ng gobyerno para bigyan daan ang mga banyagang kumpanya para magmina sa probinsya. Maraming mga magsasaka ang nawala ng lupa at ang mga maliliit na miners na matagal nang nakatira sa nayon ay itinaboy at tinawag na illegal miners. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit tumindi ang galit at nag-alsa ang mga ordinaryo mamamayan. At ginatuman pa ito sa pagpasok sa rehiyon ng baluktot na paniniwalaan ng ISIS, kaya marami ang nahihikayat na sumanib sa teroristang grupo na Al-Shabaab. Sa loob ng 10 taon ay posibleng maubos na ang ruby sa Monte Puez mine. Pagdating siguro ng panahon na yan ay malaki na ang kita ng mga mining companies at malalim na rin ang buwisa ng mga nasa gobyerno. Ngunit ang mga mamamayan ay lugmok pa rin sa kahirapan. Sana ay maliwanagan ang mga namumuno ng Mozambique na biyaya ng Diyos ang likas na yaman na dapat ay patas na mapakinabangan ng mga mamamayan.